Okay, so magandang araw ulit sa inyong lahat at welcome ulit sa ating panibagong video. So ngayong araw meron na naman tayong isang katanungan na ating sasagutin para sa video na ito. No? So ang tanong kasi dito ni Sir is kung pwede daw ba siya mag-apply as Safety Officer 3 na siya ay degree holder at saka 6 months experience as Safety Officer 2 at saka 6 months experience as First Aider, tapos meron siyang NC2 sa Computer System Service. No? So yun yung sasagutin natin. No? So sa mga hindi po kasi nakakaalam, ang SO3 ay dalawang klase. Merong appointed SO3 sa company at saka yung isa naman is practitioner, no? Safety practitioner. No? So yun yung dalawang SO3 na yun. No? So ano ang pinagkaiba sa dalawang SO3 na yun? No? Sa appointed SO3 kasi ng company, no? So ang required kasi doon is at least 2 years experience, tapos meron kang course or BOSH na training, tapos 48 hours trainings na advanced, no? So example na lang nun is yung LCM, no? XCM plus hierarchy is 48 hours na training po yon. Tapos meron ding SPA, yung safety program audit, yung mga ganon advanced training. So kung meron kang mga ganong trainings, tapos naka 2 years experience ka as safety officer 2, pwede ka i-appoint ng SO3 ng company nyo. So yun yung appointed safety officer 3 ng company. Tapos ang madalas na trabaho ng SO3 or yung appointed safety officer 3 ng company, magkakandak yun ng hazard identification, tapos risk assessment, at saka magbibigay ng safety control measures. Tapos isa din na trabaho ng safety officer 3 yung pag-implement ng mga safety protocols or safety policies doon sa company, no? So yun yung trabaho ng isang safety officer 3. Tapos doon naman sa safety practitioner, no, yung pinagkaiba nun is ang safety practitioner kasi is kailangan mong mag-apply sa DOLE, no? Kumbaga parang after ng graduate ng college, kailangan mong mag-take ng board exam, yung mga ganun, no? Kailangan mong mag-apply sa DOLE as safety practitioner, no? So anong requirements ng safety practitioner, no? So pagka kayo ay college graduate at saka license kayo, example engineer license or licensed nurse kayo, yung mga ganung bagay. Kung kayo ay license, at least 3 years experience sa pagiging safety officer kapag practice kayo ng 3 taon sa OSH, tapos yung mga trainings ng advanced doon sa safety officer, no? So yun yung requirements noon pagka kayo ay license, no? Tapos kung hindi naman kayo license, example 4 years course graduate lang kayo pero wala kayong lisensya, no? So wala kayong lisensya, at least 4 years experience as safety officer, tapos yung mga advanced trainings din ulit, yung LCA, MIRAC, SPA, yung working on height safety, yung mga lifting and rigging safety, so yung mga ganun, no? So marami pang mga trainings yan na advanced. Tapos kung kayo naman ay college undergraduate, no, at least 10 years kayo practice sa safety officer. Depende yan sa mga trainings and certificates nyo kung advanced. So mabawasan yun. Example, meron kayong course tapos 48 hours, no? So kasunod nun, depende sa mga trainings nyo, magbabawas ng years of experience din yun doon. So kaya the more na marami kayong trainings or certificates, mababawasan din yung length of service nyo as safety officer, no? Or length of experience sa pagiging safety officer, no? So mababawasan din po yun, no? Ganon po ang requirements or qualification ng pagiging safety practitioner, no? So anong pinagkaiba ng trabaho nun? Example, sa site nyo is meron kayong appointed safety officer, tapos yung isa is safety practitioner, no? Ang madalas naman ginagawa ng mga safety practitioner, no, is mag-develop ng mga safety program, gumagawa ng mga safety policies, no? Yung mga ganun, sila yung may mas malalim na pagkaunawa when it comes safety, no? So yung mga ganung scenario, kung baga si appointed safety officer 3 is taga-implement ng mga safety protocols, taga-implement ng mga safety policies, no? Or taga-conduct ng risk assessment, no? Ang trabaho naman ng practitioner is sila yung mag-develop ng safety program, mga safety procedures, yung mga safety plan, yung mga ganong bagay. Safe practitioner ang gagawa nun. Tapos nagbibigay ng mga malalalim na advice, no? So doon sa mga scenario. Ibig sabihin, mas mataas yung safety practitioner doon sa appointed safety officer 3, no? So yun yung pinagkaiba nun, no? So para sa akin kasi mas madali kong intindihin, no? Pagka sinasabing appointed safety officer 3, walang lisensya, at saka yung safety practitioner is may license, no? O accredited ng DOLE, no? So yun yung pinagkaiba nun, no? So yun lang, at maraming salamat at sana nasagot natin ang tanong ni Sir at sana meron kayong matutunan sa video na ito. So thank you and God bless.